Ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran, pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang naging sundalo na maging masunurin sa batas, ako sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo lilitaw dito. Lumitaw kayo, ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba'y bayaran? Mga kababayang Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayong mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest. Oh. Ano? Okay. Ay. Wala. Sige po. Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo ba pakilala? Simpleng tao lang ako eh. Pare-parehas lang tayo. Iisa pinaglalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances, diba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba? Alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwalat ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kahit sino pwede sumagot. Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence ito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh. Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamayan na gusto ng katarungan. Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang. Pakiulit to, pakiulit. Pagkatapos nitong ginagawa natin na to, risky to eh, di ba? Very risky to. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin? Kayong mga nanunood, kayo ang sumagot sa tanong ni Tatay. Dahil ito mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan. Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Katulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Nakakapagod. Tapusin na natin. Sana tay, okay. sana tay, maraming kagaya mo. Nabilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatuwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama. Samahan natin ito! Kasi pagkatapos ito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan. Okay, Dapat Tay. maging handa tayo. Kasi ang kapalit nito, kulungan. Salamat Tay, salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay, katulad po ng nabanggit ko, na kanina natin pinag-uusapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing
dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong inahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin. Kahit papaano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ho sa marami akong tinatanong mismo dun sa issue, paano makakatulong at kung sakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa. Siguro may isa lang dito na napatawag. Pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sa Tabergo, kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldico na December 2 and 5 na delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldico sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Teksay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera papunta ng Bali Verde, papunta ng Horizon, pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Partikular, si Speaker Martin Romualdez. Eto ho, 2 taong nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kaninang kontraktor? Mga sa mic? Congressman Garjola, sir. Ilang beses mo nakita nag-deliver? Isang beses na po. Ilang maleta? 4 na balita po. 4 na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Bali Verde. Yan yung unang hakbang Pag delivery sa Horizon palabas, ito na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ho kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expand on that a little. Yung ledger na sinasabi nila kay Mark Tiksay, naiwan kasi ni Mark Tiksay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito. So yun, malinaw po Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon. Oo. Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose.
panahon po, tulad ng sabi ko. Thank you, Attorney Levy. Yes, ito yung laging sinasabi nila Tulpugang na puro hersey raw ang testimonya ng 18 Marines. Dito, nakita po natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot, ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dininibanda pa para lang takutin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador kayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa, yung mga witness, liwa, mga makapingkian, mga dilawan, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon, iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo sa mga taong tumitindig. Tumitindig para sa bayan. Tumitindig para sa taong bayan. Na sana naman, kung hindi kaya ipagtanggol ng taong gobyerno ang mga taong ito, dapat tayong taong bayan na ang magproproteksyon para lumabas ang katotohanan at tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan natin. Sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan. Ipakita natin, hindi lahat ng tao ay kahayang suhulan ng mali-maletang pera. Kaya, wala nang ibang inaasahan. Personal ko po ito. Wala na tayong maasahan kung hindi tayong taong bayan ngayon. Dahil nakita naman po natin kung paano gipitin. Hahayaan pa ba natin ito na mangyari sa bayan nating ito? Sana magkaisa na tayo. Tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan at sa taong bayan. Bayan ko, nasaan ka sa panahong ito? Mga kababayan ko, ano pa bang katibayan ang kailangan natin para sakipin natin ang mga susunod na henerasyon? Pagpasensyahan niyo po, 36 days na kami na nagproproteksyon sa Senado. Pinoproteksyonan namin ang mga senador na akala naming titindig sa taong bayan. Pero ito tayo ngayon, tayo na rin lang. Kaya dapat sama-sama tayong tapusin na natin ang paghihirap ng taong bayan. Karapatan natin, tayong mamamayan, lalabanan ang anuman pangungurakot at pananamantala sa taong bayan. Sana po magsama-sama tayo.
Tanungin ko muna yung ating mga Marine, kasi pinakita kanina yung photo ni Senator Pangilinan kasama yung kanyang pamilya na si Sharon Cuneta at saka yung kanilang dalawang anak doon sa photo. At kasama doon yung mga empleyado ni Zaldico sa ano yun? Ano yun? Misibis Aviation. Misibis Aviation. Ano yung karanasan nila doon sa picture na yon? Anong relation noon sa ipinaglalaban natin? Kung si ano ba ay laging nanghihiram ba ng eroplano kay Zaldico? At kung si Senator Pangilinan ba ay minsan ay nakatanggap ng maleta o bag, paper bag mula sa kay Zaldico? Yung picture na po yun, hindi galing sa mga sundalo, galing sa empleyado sa Misibis Aviation. At sa tamang panahon din, ay lalabas din sila. No? So, iba pang witnesses po ang mga ito. Okay. So we are very much encouraged that there are more to come, no? Ako naman po ay nais ko lamang bigyan ng pagsaludo yung ating mga former soldiers. Palakpakan natin sila. Nais ko lang i-mention kasi yung iba sa kanila ay in fact naging biktima ng lindol. One of them right now, nung nakaraang hearing, yung kanyang kapatid ay namatay sa cancer on the day of the hearing. Baka pwedeng tumayo si Sir Walter. Sa araw na ito, nasa ICU po yung kanyang tatay. Sorry, bilang nanay, naiiyak ako. Kasi merong mga iba nagsasabi na bayad sila. But they do not see the struggles of each one of them. At nais ko lang na sa araw na ito, bigyan kayo ng pasalamat kasi mas pinili nyo na pumunta dito kahit walang senador na dumating. Nandito ang mga tao kasama ninyo para bigyan kayo ng pag-asa na kami ay nakakakita rin po ng pag-asa sa inyo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Galing po ng Mindanao. May representa sa mga muro sa Mindanao. Ang tanong ko lang po gaano ba, hanggang kailan ba yung pagtitiis natin? Yung ganito, paulit-ulit, ilang taon na. Pangalawa, di ba nasa tama tayo? Ang ginagamit nila, teknikalidad, politika, bakit hindi natin gamitin ang moralidad? Yun naman ang tama Mas mataas ang yung morality. Gawa-gawa lang ng tao yan. Samantalang ang morality, gawa ng Diyos yan. Ngayon, pangalawang tanong ko, bakit hindi natin may panalo ito? Ano bang kulang sa atin? Ano bang wala sa atin? Samantalang nandito na yung tama, nandito na yung alam na natin yung niluluko lang tayo. Ano bang kulang? May kulang tayo. Leader! Kulang tayo ng leader na tatayo sa atin. Yun ang wala sa atin. Wala. Boss, siguro maraming boss. Pero wala pa akong nakikitang leader na tatayo sa atin. Ano, tayo bang magtatanggol sa leader? Hindi ba ang leader ang magtatanggol sa atin? Kaya nga siya naging leader para ipagtanggol tayo. Galit ng sambayanan. Kaya lang walang nangungunang leader para manguna sa pakikibaka natin ito. Kami sa Mindanao, matagal na kami naghihintay. Kung hindi nyo kaya dito sa Luzon, dadali namin sa Mindanao ang laban natin. Thank you, Dato. Okay. Sa atin po lahat, sa lahat ng mga nagsalita, inuulit ko, hindi ho to opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee. Nangyari po, nagkaroon ng kaguluhan at alam natin na special session na lang po bukas at maaring tapos na at magkaiba na ng liderato ng Blue Ribbon Committee.
Pero, hindi po kami hihinto. Pati mga sundalo, at maging yung mga sinabi na Attorney Levy, yung mga iba pang gustong lumabas at magsalita tungkol sa nangyaring korupsyon ng ating bansa ay lumabas pa rin. Kaya ho itong mga lahat ng sinabi dito, ayusin po natin yan, ayusin po namin yan nila Attorney Levy. Sa darating na panahon, maaaring hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi natin alam. Pero sigurado tayo, may mananagot sa nangyaring nakawan sa ating bansa. At doon po sa mga, alam ko, mainit ang ating damdamin na kumilos, alam ko ang inyong nararamdaman. Gawin pa rin ho natin ang pagkilos. Huwag tayong manghina dahil tayo ang nasa katotohanan. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nakipaglaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa ating mga kasundaluhan, maraming salamat sa inyo, Attorney Levy. Patuloy nyo, kayo ang bayani ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kasama, tapusin po natin yung ating programa sa pagtatapos sa pagkanta ng ating pambansang awit sa pangunguna ng ating mga kasundaluhan. Yung mga bandila ho, kung pwedeng itaas para yung kami haharap sa inyo. Yung mga may dala ng ating bandila, ang dami kanina natin kasama sa likod. Ayan.